From 29,000 pesos, 11K ko na lang nabili itong Samsung Galaxy A57 5G. And mahigit isang linggo ko nang gamit to. Dala ko sa Tagaytay, sa Nuvali, sa Evia, sa Diwata Nature Resort. Ilang beses pang nalubog sa tubig. So, kwento ko sa inyo yung naging experience ko at vinlog ko na rin yung last day ng paggamit ko. So, day in the life, ipapakita ko sa inyo yung battery consumption mula umaga hanggang gabi. Diretsuhin ko na rin kaagad kayo na baka hindi na ulit natin itong makita sa 11K na presyo, pero madalas pa rin panalo yung promo price nila. SRP nga pala ay 28,990 to 37,990 pesos. So, yes, tulad sa karamihan ng mga gadgets natin ngayong 2026, medyo pricey kapag SRP. Tapos, kung katulad pa kita na kakabayad lang din ng tuition ng anak and kailangan pa ng gadget upgrade for online class, research, or gawa ng homework, well, medyo mabigat talaga kapag sabay-sabay yung gastos. So, para sa mga gustong mapagaan yung bayaran, pwede rin namang gawing hulugan sa home credit. Actually, meron silang back-to-school promo hanggang July 31. So, kung may gadget kang kailangan, pwede kang mag-apply ng installment dito. May selected devices din with as low as 0% interest and 0 down payment. Depende sa offer and customer approval. Kailangan nyo lang i-download itong home credit app para i-check kung available yung mga gadgets na gusto nyo. Meron yan sa parehong Android at iOS. Siyempre, available din dito itong Samsung Galaxy A57 5G for as low as 999 pesos per month. May mga iPhones and other Android devices din. Laptops na mas importante sa mga students tulad nitong MacBook Neo na available din hanggang 24-month installment. Mabilis nga lang din pala yung approval, as fast as 1 minute according to Home Credit. Depende sa customer pa rin syempre. Meron din silang more than 18,000 partners nationwide. For sure, madalas nyo silang nakikita sa mga malls and partner stores. And sabi nga ng Home Credit, pag paulit-ulit, maybe you need it. Get it with Home Credit. So para sa mga interesado, download nyo na yung Home Credit app para makapag-apply. Ilalagay ko na lang din yung link dyan sa may description at maraming salamat ulit sa Home Credit sa pag-sponsor ng video na to. Start yung araw natin ng around 8:30 AM. Siyempre, full 100% battery tayo niyan. And dating gawi, since Sabado ngayon, may SmackDown ulit sa Netflix. Champion na si Sami Zayn, so nood muna ako niyan habang naglilinis at nag-aayos. And after around 1.5 hours ng Netflix, 10:11 AM, 13% yung nabawa sa battery. So, down to 87% na tayo. Medyo malaki-laki yung bawas. Siguro dahil nakasagad din yung speakers, pero yung brightness naman ay sinet ko lang ng around 35 to 40% since maliwanag na rin naman ng ganun. Unahin na natin yung display. Bale, meron tayo ditong 6.7-inch Super AMOLED Plus display from Samsung with Full HD Plus resolution. Sa usapang watching videos or media consumption, panalong-panalo in terms of colors, punchy talaga lalo na pag anime yung pinapanood ko. Sa Netflix, may Widevine L1 and HDR10 support din. At ang good news pa ngayon, manipis na lang yung side bezels. Last year kasi nung nireview natin yung Galaxy A56 5G, hindi naman deal breaker, pero pansin mo na mas makapal yung side bezels niya kumpara sa mga phones na kakumpetensya. This time, medyo makapal pa ng konting-konti yung sa baba, pero manipis na lang din talaga overall, mas modern ng tignan at wala na akong reklamo personally. Tapos kung makapal din naman yung mukha ng gagamit, joke lang. Yung punch hole naman, maliit lang din. And yung speakers nga pala nung nanonood ako, dual speakers na one of the best din sa ganitong presyo. Malakas, klaro, of course hindi naman yung flagship level, pero maganda yung tunog kahit ikumpara natin sa mga kapresyong phones. 10:48 AM, maaga kaming nag-lunch. Sa bahay na ako kumain para tipid, tsaka tortang talong din kasi yung ulam namin, walang ganyan sa mall. Social media browsing ako habang kumakain and smooth din siya dyan. Since up to 120Hz na rin naman yung screen refresh rate, very responsive din so far, wala akong naging problema, and ganun din pagdating sa outdoor visibility. 1200 nits HBM and 1900 nits ang peak. Ginamit ko to outdoors sa Tagaytay and sa Diwata Nature Resort para kumuha ng mga pictures and videos, and sapat naman yung brightness niya para doon. 1:29 PM, paalis na ako. Muntik pang di matuloy kasi kumukulog-kulog. Napacheck tuloy ako ng weather app. InDrive yung ginamit ko dahil malaki-laki din yung difference kumpara sa Grab. So nakaalis ako ng around 1:42 PM nang may 70% battery remaining pa. Syempre naka-mobile data na ako niyan, GPS
GPS din. At mention ko na nga rin pala na dalawang SIM cards ang gamit ko dito. Isang physical SIM at isang eSIM. So yes, may eSIM support na rin. So far, wala akong problema sa signal. OTPs dumadating naman on time. Pag may tumatawag sa akin, klaro din yung usap namin. At eto, nag-speed test na rin ako sa biyahe at usually magaganda rin yung nakukuha kong resulta kapag may 5G support sa area. Nagsulat-sulat din ako sa biyahe, so nung dumating ako ng Evia Mall at 2:28 PM, nasa 65% yung battery natin. Nag-ikot-ikot lang ako ng konti para mag-take ng photos and videos. Then nagkape na ako dito sa may Dear Joe. Dito ko na tinuloy yung script para sa videong to. First time ko yatang maglapag ng camera sa labas nang mag-isa lang ako. Medyo nakakahiya din pala, pero medyo wala rin akong pake. Trabaho tayo dito. Hi vlog, welcome to my guys. Sakto lang yung haptic feedback, by the way. Isang buong long script yung tinype ko dito and hindi siya yung super lutong na vibration tulad sa mga Poco phones, pero okay pa rin naman. Hindi naman siya yung nakakairita and cheap feeling na vibration na tipong iti-turn off mo na lang. Pwede pa naman to. Yung fingerprint scanner, ganun din. Sakto lang, hindi mabilis, pero hindi rin naman super bagal. Now, pag-usapan naman natin yung performance. Chipset na gamit natin ay ang 4nm Exynos 1680 ng Samsung. Tapos lowest variant, 8128 lang yung gamit ko dito. Kung ikukumpara natin sa mga performance-centric phones like the Poco X8 Pro Max or even the Poco X8 Pro, walang-wala to. Hindi to uubra. Gamer ka? Matik na Poco ka agad yung mas may re-recommend ko para sa'yo. Pero hindi naman ibig sabihin na sobrang hina nito. Again, lowest variant lang tong gamit ko, pero kahit na ganon, hindi malag yung naging experience ko. So para sa mga katulad ko na hindi naman nagra-run ng mga heavy games sa phone nila at more on office applications, Gmail, social media, banking apps na lang, swabe yung experience ko so far. And sinubukan din naman naming mag-games dito. May data and numbers tayong hawak para husgahan to ng maayos. More than 1.3 million ang Tutu benchmark score at eto yung resulta ng game test namin. Makikita nyo naman dyan na umiinit talaga siya kahit sa mga less demanding games lang. Isipin mo, Mobile Legends, umabot tayo ng 49 degrees. Sobrang taas nun, lalo na hindi pa naka 120 FPS yan. But mention ko lang din na sa normal usage ko naman, without gaming, hindi siya uminit ng sobra. Actually, gamit ko nga yan ng walang case. Hindi na ako bumili ng case niyan. And nararamdaman ko lang yung init niya kapag ginagamit ko yung camera tapos nasa labas ako at sobrang init din ng panahon na nangyayari din naman sa ibang mga phones. Now, in terms of software, para sa akin, ito yung pinakapanalo dito. Unang-una, One UI is great. Pagdating sa features, may ilang pre-installed apps, uninstall na lang. Simple, madaling gamiting UI. At ang maganda pa, 6 years yung software support. Less than 20k, 6 na taon yung security patch, 6 na major Android upgrades. At alam din naman natin na hindi putyo-putyo yung software support ng Samsung. Alagayan sila at madalas talagang nagbibigay ng updates. Balik sa araw natin, tumingin-tingin pa ako ng mga mabibili niyan. Dami ring toys dito sa KKV and maganda yung lighting nila dito. So nagpicture na rin ako, bili ng pasalubong, then nagbook na ulit ako ng InDrive pa uwi. Diyan na rin natapos yung pag-take ko ng photos and videos. So pag-usapan na natin yung camera. So meron tayong triple camera setup sa likod na same setup pa rin sa last year's model. 50 megapixel main shooter, 8 megapixel ultra wide, and 5 megapixels na macro cam. What the hell? Pero seryoso, 5 megapixel macro cam tapos pepresyohan mo ng almost 30k? Buti na lang talaga nagbagsak presyo sila. So eto yung mga nakuha kong photos gamit ang main camera. Again, marami-rami rin akong lugar na pinagdalan dito and most of the time maganda naman yung photos. Well, honestly, pansin ko kaagad yung Samsung processing dito. May mga pagkakataon na sobra yung saturation, madalas aggressive yung sharpening, medyo over-processed, tapos kapag backlight or sunset na mataas ang contrast, na isasalba niya yung highlights or yung langit, pero nawawala yung ibang details sa shadows. So definitely hindi siya flagship level camera, but kung makukuha mo nga sa promo price and for social media postings lang din naman, pasadong-pasado na sa akin to. Madalas decent yung skin tones, punchy yung colors na gusto ng marami sa atin, solid everyday camera na rin for the price. Sa nighttime, usable pa rin yung main camera kung may decent light source. Sa cafe, sa restaurant, sa malls, and food shots, okay pa rin naman yung details, decent yung faces, and bright enough yung output. Hindi siya mukhang budget phone pag ganyan,
niyan. However, mukha na siyang budget phone lang kapag madilim na talaga yung pipicturan mo, tapos mga LEDs lang. Hirap talaga siya dito. May mga blown out highlights, may mga flares. Hindi magandang gamitin sa ganyang mga pagkakataon. Ultra-wide camera, hindi na masama pag may good lighting tayo. Tapos yung selfie cam naman ay hindi tatapat sa selfie camera ng Vivo V70, pero decent na rin at di hamak na mas maganda naman kumpara sa selfie camera ng mga performance-centric phones natin like the Poco X8 series. Tsaka meron na ring 4K video recording yung front-facing cam. Video quality gamit ang front-facing camera ng A57 5G hanggang 4K 30 FPS. Pagdating naman sa videos ng main camera, pwede tayong mag-record hanggang 4K 30 FPS. Unfortunately, wala tayong 4K 60 dito. Downside yan ng phone na to kasi yung mga kalaban niya, usually may 4K 60 na. Now, ang good news naman, pwede tayong magpalit-palit ng lens habang recording na. Pwede nga kahit from main cam to selfie cam, magpalit ka, okay lang. And yung overall quality naman ng video ay halos same lang din sa photos, punchy colors, and not bad na rin para sa sale price nila. Eto pa yung mga samples na nakuha ko. Now, hindi ko i-recommend na gayahin nyo yung ginawa ko na ilulubog to sa pool. Ginawa ko lang siya para i-test at ipakita sa inyo na IP68 rated to. So, yung mga aksidenteng paglubog or aksidenteng matalsikan, protektado naman yung phone natin. Also, premium build din. Corning Gorilla Glass Victus protection sa harap at likod. Naka-metal frame na rin. At tulad ng makikita nyo dito, mas manipis na rin talaga to kumpara sa last year's model. So, overall build and design, 2 thumbs up para sa akin. Balik tayo sa last day ng paggamit ko nito. Nakauwi na ako ng around 6:30 PM and mga light applications na lang din naman yung ginamit ko hanggang gabi. Facebook, Shopee, Messenger, YouTube. So, natapos yung araw ko niyan ng 10:30 PM with 17% battery remaining. More than 8 hours din yung naging screen on time natin sa araw na to. So, hindi na rin talaga masama at naitawid niya ng may konti pang tira and again, lumabas din tayo niyan so may bigat din naman yung paggamit. Kaya masasabi ko na yung 5,000 mAh battery nito ay enough pa rin naman for a day of use para sa marami sa atin. However, hindi may pagkakaila na mababa na to sa panahon ngayon. Marami ng phones from China ang gumagamit ng silicon carbon battery. Actually, karamihan na nga ganon. Mga naka 6,000, 6,500, and even 8,500 mAh battery pa dito sa Poco X8 Pro Max. And kumpara sa mga phones na yon, hindi rin to uubra sa pakunatan ng battery. Now, ang good news, mabilis namang mag-charge. Hindi rin siya yung pinakamabilis na may 90 watts, 100 watts, or 120 watts na charging. 45 watt charging lang tayo dito, pero sa testing namin, nasa 1.5 oras lang din para mapuno from 10 to 100%. So, pagdating sa battery and charging, not the best, pero hindi na rin masama. Lalo na kapag binalikan na natin yung presyo. Kasi, again, nabili ko tong sa akin for just 11,000 pesos, 8128 lang. Medyo malabo na yung ganyang price ngayon, pero nitong mga nakaraan,
Nakita ko yung 8256 for less than 20,000 pesos, and sa totoo lang, sa panahon kung saan kahit Poco nagtataas na ng presyo, panalo tayo dito. I mean, kahit hindi mo makuha sa same deal na nakuha ko, 2026, 20K for a phone na may 6 na taong software support, and yung 6 years na yan, as in, alaga din. Hindi siya yung quarterly or every 6 months pa nga yung iba kung magbigay ng updates. May decent to good mid-range camera quality, magandang display, panalong speakers for the price, manipis and may premium design. Tapos yung performance naman ay, well, kung bibilin mo at SRP, medyo olats nga talaga yung performance. Pero kung makukuha mo nga ng naka-promo, panalo na rin dahil nga smooth experience din naman as long as hindi ka magra-run ng mabibigat na games or applications. So pagdating sa cons, battery life ay panapat lang sa isang araw, and yung 5 megapixel macro camera, siguro naman wala nang kokontra sa akin na sana or dapat 3x telephoto camera na lang yung nilagay nila. Now, kung madalas na kayong nanonood dito, for sure alam nyo na kumpara sa Poco X8 Pro, para sila sa magkaibang tao. Poco para sa priority ang performance, mga gamers, tapos ito naman para sa casual users na gusto ng mas balancing phone at kino-consider din yung overall software experience tsaka mas magandang quality ng selfie camera. So, kung ganon yung hanap mo, may re-recommend ko talaga sa iyo ito. Mas maganda syempre kung makukuha mo ng naka-promo. Sa panahon kasi ngayon na nagsisipag taasan ng presyo, mas naging bihira yung sulit na deal. So kung makukuha mo nga sa discounted price, definitely isa to sa mga bihirang deals na makukuha mo this year.